naman pong pagbubulay-bulayan kung ano po ang ibig sabihin ng pagkabuhay ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Amen. Kaya po habang hahanap ako ng spot na malamig. Ayan. Okay. So atin pong basahin, ano po? Thanks, Dad. So, sa 1 Corinthians chapter 15, verses 20 to 23, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan ng muli niyang bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Verse 23, ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng kanyang pagparito. Sa English po, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits. Di ba alam naman po natin na napakaganda na nasa panahon tayo ng Passover, unleavened bread, at ano po ang susunod? Very good. Pasado na ang mga Tagalinang, ha? First fruits. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang epekto o paano po ba tayo maapektuhan o ano po ba ang benepisyo ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kasi sa kadalasan, alam natin na buhay ang Panginoon. Sino pong naniniwalang buhay ang Panginoong Hesus? Amen. Naniniwala. Pero alam ba natin kung ano po ang ibig sabihin sa atin bilang mga Kristiyano? Ang atin po mga pamagat ngayon ay, basahin nyo nga. Isa pa. Amen. His resurrection is mine. Kagaya nga po ng ating pinag-usapan, tayo po ay nasa panahon pa ng first fruits. Dahil hindi pa dumarating ang araw ng Pentecost, ano po? Ang first fruits po hanggang Pentecost ay bibilang ka ng 50 days. Kaya po siya naging Penta. Okay po? So, nasa first fruits pa rin po tayo hanggang sa ngayon. Kaya nga po, ano nga ba ang Festival of First Fruits, di ba? Yan po yung sa Israel, yan po yung Festival of Passover, Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits. So, what is the Feast of First Fruits? Tingnan po natin sa Tagalog na po. Pansinin po ninyo ha, ang first fruits ay sineselebrate pa po doon po sa panahon pa po nila, sa Leviticus pa po ito eh. Sa panahon po nila Moses, tingnan nyo ha, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdala sila sa pari ng isang bigkis ng unang nilang ani. Ito'y iwawagayway nila sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Gagawin niyo ito sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Yun po yung Shabbat, ano po. So, ito po yung, alam niyo po yung pag nag-aani tayo, di ba? May mga bigkis-bigkis po yan, ano? Yun pong una nating nakukuha, ito po yung ibibigkis natin. Ang tawag nila dito ay sheaf of first fruits of harvest o unang bigkis ng unang ani. Nako, ang sabi po, iwawagayway. Ganyan, iwawagayway. Okay po? So, yan po yung first fruits. Ang sabi po in Colossians chapter 1 verses 15 to 17, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So, ang sinutukoy mo dito ay sino? Si Jesus bilang siya ang panganay. So, siya po ang first fruits. No po? So, Jesus Christ is the first fruits of resurrection. Kasi po siya ang unang patay na binuhay. Pwede niyo po ba akong sagutin kung sino po ba ang alam niyo sa Biblia na patay na binuhay? Si Lazaro, very good. Sino pa? Anong sabi ng Panginoon? Lazaro, lumabas ka! Yan. Pero paano kaya kapag ganito lang, no? Lumabas ka! Baka lahat lumabas. No, kaya very particular ang Panginoon. Sino pa? Sino pa ang patay na binuhay? Talita. Sino pa? Ang anak ng biyuda sa Zarephath. Very good. At si Eutychio, yung batang lalaking nalaglag sa ikatlong palapag, namatay pero nakauwi ng buhay. Pero kung mapapansin natin, ang lahat ng taong binuhay mula sa kamatayan ay muli namatay. Pero ang Panginoon, nung siya ay binuhay sa kanyang pagkamatay, siya ay hindi na namatay. Nagkaroon siya ng glorified, yun yung glorified body na tinataglay niya. Ang sabi nga po, but now, Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. So, Jesus Christ is the first fruits of resurrection. Ang sabi ng Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. So, ano po ang sabihin? Siya ang head ng iglesia ni Kristo? Hindi, di ba? Ang iglesia is ecclesia or ang congregation o ang body of Christ. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Dito po nagmumula yung tinatawag tayong body of Christ. Naririnig niyo na po yan, di ba? We are the body of Christ and members individually. Pero, tandaan po ninyo na hindi po sa denominasyon makikita ang body of Christ. Hindi yung, ito pong religion na yun ang body of Christ, hindi po. Ang body of Christ po ay yung mga taong may tunay na relasyon sa Panginoong Yesus na nagtataglay ng banal na Espiritu sa kanilang buhay na nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. So, hindi po siya by religion because religion cannot save us. Therefore, the church is the body of Christ. Kaya nga sasabihin, di ba, come on, church. Yan, tayo po yan. Church, saints, body of Christ. Yan po, tayo po yan. Ang sabi po ni Paul sa Ephesians 5:29, for no one ever hated his own flesh but nourishes and cherishes it. Meron po ba dito na namumuhi sa kanyang katawan o sinasaktan ang kanyang katawan? Hindi ba ang ating katawan ay ating inaalagaan? It is just as the Lord does the church, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. So ang sabi ni Paul, tayo ay laman ng Panginoon, buto ng Panginoon. Going back to Genesis chapter 2 verse 23. Ano po ang sabi ni Adan? Noon pong kinuha ng Panginoon, pinatulog po siya, kinuha ang tadyang, at nakita po niya ang kanyang asawa, bone of my bone, flesh of my flesh. Nakita po ni Adan ang kanyang bride, kaya naman po sinasabi ng Panginoon, tayo naman po na ipinanganak sa Espiritu is also bone of His bone and flesh of His flesh. Na-imagine niyo po ba yun yung karangalan na ibinigay sa atin dahil po tayo ay bone of His bone and flesh of His flesh. Therefore, we are all one body in Christ. Isa lamang ang body of Christ. Kapag may babaeng nanganganak, usually ano ang unang lumalabas? Ulo. Kaya din po naman sa atin po, si Lord po ang
Una, panganay, siya ang ating pattern, at ngayon naman po, susunod naman ang katawan. Which means that Jesus Christ is our pattern. So Jesus Christ is our pattern. Hindi po sasabihin na, hindi ko kaya ang ginawa ng Panginoong Yesus kasi iba siya, Diyos siya. Hindi po. Ang sinabi niya ng Panginoon, makakaya natin gumawa ng mas higit pang mga makakapangyarihang bagay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Balikan natin yung ating text po. In 1 Corinthians, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan ng muli niyang bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil kay Adan, gayon din mabubuhay ang lahat sa kaugnayan nila kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito. Naniniwala po ba tayo na bubuhayin ng Panginoon ng mga patay? At naniniwala po ba tayo na tayo po ay i-resurrect din ng Panginoon balang araw? Ang tanong, paano? How? Meron po ba tayong idea kung paano? Paano bubuhayin ng mga patay? Tandaan po natin, meron tayong idea kung paano? Tandaan po natin, ang ating katawan is body, soul, and spirit. So sa body, soul, and spirit na to, sa body po, ito po yung ating 5 senses, ito po yung mga nakakaramdam. Yan po yung physical na katawan. Yung soul po, ito po yung kaisipan at mga kagustuhan natin, ang will natin. At ang spirit naman po, ito po yung nakikipag-communicate kay Lord. Okay po? So maliwanag, meron tayong body, soul, and spirit. Ang mga demonyo po, they are disembodied spirits. Ibig sabihin, mga espiritu na walang katawan. Kaya ang mga demonyo naghahanap ng katawang pamamahayan. Kasi po, disembodied spirit sila. Wala silang tahanan, wala silang means para isagawa yung mga gusto nila. Kaya po gusto nilang pumasok sa atin, sa tao. Kaya po kailangan nag-iingat tayo dahil ang ating pong templo ay ating pong binabantayan. Paano makakapasok ang mga disembodied spirits sa atin? Through witchcraft, through sorcery, through anger, hatred, engaging yourself sa mga nakakatakot na mga palabas, sa mga palabas na nag-glorify kay Satan, sa pagsira ng ating templo, and so much more. Alam ko na naiintindihan nyo na yan by this time. Kaya mag-iingat tayo, take care of our temple. So, remember, no, body, soul, and spirit. In Romans chapter 8, verse 5 to 11, ang mga namumuhay hayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinuon ng tao ang kanyang isip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Panginoon. Amen? So, meron pong tinatawag na carnal man. Okay po? Carnal man. So, we have their spiritual man and we have their carnal man. Ito po yung mga sinasabing nabubuhay ayon sa laman. Balikan po natin yung body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. The body, yung 5 senses.
Yung soul, yung mind, will, and emotion, at yung spirit, yung communication, which siya yung nagkikipag-communicate kay Lord. So, ang isang carnal man, ito po nasa tabi ko, no? Hindi sumusunod sa espiritu. Ito pong tao na ito ay sumusunod sa utos ng kanyang kaluluwa, na susunod po yung kanyang laman. So, ang ibig sabihin po yung mga fleshly desires. Ang ibig sabihin, walang kakayanan. Pwede ka bang maging isang Kristiyano pero carnal? Tanong po, pwede ka po bang maging Kristiyano pero carnal? Hindi pwede, no po? There is no such thing as carnal Christianity. Dahil kung carnal ka, in the first place, hindi ka Kristiyano. Amen? So, napakadaling intindihin, pero napakahirap isabuhay. Meron pong carnal. Ang mga tao po ay likas na carnal. Ano pong ibig sabihin? Nasusunod ang laman. Alam naman natin ang hilig ng laman. Alam na po natin lahat yan. Pero po on the opposite side, we have the spiritual man. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, once na tinanggap natin ang Panginoong Yesus, hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman, kung hindi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit, dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling magbumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ang ibig sabihin, alam niyo po, ang lahat ng mga bagay na lumalago, tumutubo at nabubuhay by law of science po, kailangan ding mamatay. So, kailangan talagang mabubulok at mabubulok po talaga, ano po. Kasi nga po, merong growth, kaya po meron din po physical decay. So, ang sabi ng Panginoon, ang spiritual man is sumusunod po sa Espiritu ng Panginoon. So, subjected po ang soul and body niya sa kanyang spirit. Ang nasusunod na spiritual man ay ang kanyang spirit. Kagaya na lamang po ng disiplina ng pagpunta sa church o kaya po ang disiplina ng pagbabasa ng Biblia. Ang sabi nga po, mas madalas po bang naibibigay natin ang oras natin sa flesh o sa ating spirit? Tatanungin po natin, ano po ba ang madalas nating pinapakain o binibigyan ng nutrient o ng sustansya? Ang ating laman o ang ating espiritu? Ano po ba ang mga bagay na magpapalusog o magpapalakas sa ating espiritu? Pagbabasa ng Biblia, pagkanta ng worship song, pag-attend sa church, pananalangin, ayan po. So, lahat po ito ay utos ng Panginoon. Pero tingnan natin yung sa kabila naman. Kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, so, sabihin, kung nasusunod ang laman mo, tamad kang mag-church. Hindi ka makagising ng maaga, hindi mo kaya. Bakit? Kasi nasusunod yung laman Imbes na makinig ka sa mga worship songs o mga awiting makalangit, mas pinipili natin yung mga worldly songs. Imbes na piliin natin yung mga bagay na makakapag-edify sa ating spirit, pagbabasa ng Biblia, nanonood tayo ng K-drama o mga K-pop o mga kung ano-anong mga pinagkakabalahan natin. Totoo naman po, hindi ba? Alam niyo, nandito po tayo sa lugar na ito. We might be few, pero definitely the Lord has a purpose kung bakit na po. Ang sabi ng Panginoon, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will reap the flesh, for he who sows to his flesh
will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Hindi na natutuya ang Panginoon. We might say na nag-church tayo, nag-pray tayo, umattend tayo sa church, pero ang pinapakain pala natin o mas malakas pala ang flesh natin kaya sa spirit natin, hindi natin kayang itago yun. Kaya nga magtataka tayo bakit sinasabi na bakit ang daming Kristiyano sa impyerno. It is because nananatili o nananaig ang kapangyarihan ng laman over the spirit. So remember, body, soul, and spirit. Ang sabi sa Tagalog, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tiyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Maaaring sasabihin natin, mamumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Napaka sakit na katotohanan na po. Kasi maaari nga po na physically nakikita tayo na nagbabasa ng Biblia, nag-aaral, umaawit, pero ang ating pong mga laman ang nananaig sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon, dinadaya lamang ninyo. Sa tagal po ng panahon na tayo po ay nagkakasama na at nagkakausap na, narinig na natin ang mga kautusan ng Panginoon. At kung sa mga oras na ito, hanggang ngayon hindi pa tayo lumalakad sa tuntunin na itinalaga ng Panginoon, dinadaya ninyo ang sarili ninyo. Lord, nagbibigay naman po ako. Lord, nagpe-praise and worship po ako. Lord, nagpo-work po ako sa church. Lord, nagpe-pray po ako. Hindi po tayo ang magte-testify sa harapan ng Panginoong Diyos. Sino? It is the Spirit of Him. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ang Espiritu po ang magbe-bear ng witness sa araw na yon. So kita natin, ang Espiritu po ang magbe-bear ng witness sa araw na yon. Sa araw na haharap tayo sa Panginoon, it is not you, it is not your pastor, it is not your leader who will testify or who will bear witness. It is the Spirit of the living God. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Kaya nga, sasabihin na, hindi po pwedeng tuyain ang Panginoon. Hindi natin malilinlang ang Panginoon. Kaya nga po kung may mga bagay sa buhay natin na hindi pa naaayon sa kalooban ng Panginoon, it is about time para po ipaayos na natin yon sa Panginoon. So the Spirit, therefore, so ano ang plano ng Panginoon? Ito po yung sagot sa tanong natin kanina, paano babaguhin ng Panginoon ang isang tao, paano niya bubuhayin, paano niya isasagawa ang kanyang plano. Ang sabi ng Panginoon, this corruptible is clothed with incorruptibility, and this mortal is clothed with immortality. Ang ibig sabihin po, ang isang bagay na nabubulok ay hindi na mabubulok. Yung body natin o yung katawan natin, iba, body, soul, and spirit, ang body ay hindi na mabubulok. At yung pong mortal o yung namamatay ay hindi na mamamatay. Di po ba? Ngayon sinasabi nila kailangan may immortality, magkakaroon na ng immortality, maa-achieve na po ano? Pansinin po natin, basahin po natin in 1 Corinthians 15, 42 to 49. Bigyan niyo po lahat yung attention dito at basahin po natin, intindihin po natin. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay
mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Okay? Ang inilibing ay mabubulok. Ngunit ang hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan ang mahina ng inilibing. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao na si Adan ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang huling Adan, kung na si Jesus, ay espiritu na nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang espiritual sa pisikal. Kasi nga po, kailangan ipanganak ka muna, physical, bago po tayo maging espiritual. Sapagkat nilikha siya mula sa alabok, ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa, ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Mga kapatid, kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nagmula sa langit. So, papalitan po ng Panginoon yung ating katawan na nabubulok. Sabi pa, di ba, hindi nabubulok, mabubuhay ka, hindi na mabubulok kapag binuhay ng Panginoon. Ang inilibing na mahina at walang karangalan ay bubuhay na marangal sa muling pagkabuhay. So, ang ating pong katawan talagang ay, ang buhok nga lang po natin, di ba? Paunti ng paunti, palagas ng bakit mo pinagnan si Pastor? Paunti ng paunti, palagas ng palagas. Pati nga po yung quality ng buhok, di ba? Nung bata ako, ang ganda, ang haba, ang kapal. Ngayon po, ang nipis, tapos konting hatak mo napuputol, di ba? Nakakainis. Pati ngipin. Dati ang ganda, buo. Tapos ngayon po, natatanggal, di ba? Kasi nga po, subject for decay ang katawan ng tao. Subject for decay. Yun nga po, ingrown mo, buhay kapag nakakabit sa'yo, lumalaki. Pero pag tinanggal mo, mabubulok din po siya. We are subject for decay. Talaga pong ang katawan na ito ay mabubulok. Unless muling buhay ng Panginoon ang ating pong mga espiritu. So, napakaganda ng kanyang plano. Ang problem, hindi nga lang nauunawaan. Diba sabi nga po, hindi natatapos sa muling pagkabuhay ng Panginoon ang kanyang plano dahil siya ay muling babalik. Ipagpatuloy natin. Ito ang 50 to 54 Jess, ayaw gumalamit. Ito ang ibig kong sabihin. Tingnan po natin, basahin natin ulit. Gusto ko po yung buo niyong atensyon. Ngayon po, mas maiintindihan natin kung ano ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Bakit natin sinasabing, His resurrection is my resurrection. His resurrection is your resurrection. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kailangan talagang palitan ng ating katawan para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring pagmana ng nasisira. Isang hiwaga, isang karangalan na ang hiwaga ay ipaliwanag sa atin ng Panginoon. At hindi lahat ng mga tao ay nakakaalam ng hiwaga na ito dahil hindi po nagsasaliksik. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang banda, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Isang hiwaga, isang misteryo. In verse 51, hindi lahat tayo ay mamamatay. So, kung ang lahat, ang sabi diba, it is destined for man to die once.
Ang ibig sabihin, ang isang tao ay nakatalaga na mamatay minsan. Minsan lang mamamatay. Pero may mga tao na hindi makararanas ng kamatayan. Ito yung hiwaga na sinasabi ng Panginoon. Are you with me? Hindi makakaranas ng kamatayan. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi makakaranas ng kamatayan, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ang dami na pong kumisap ng mata sa atin sa ilang sandali lang. Ganon lamang po kabilis ang gagawin ng Panginoon sa pagbabago. Kisap mo yung mata mo. Bilis lang, di ba? Kisap mo yung mata. Sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Ito po yung mga tao na namatay, na may relasyon sa Panginoon, nasa kanila ang Panginoong Hesus, at may marka ng banal na Espiritu. So, tingnan po natin ha, ito po yung mga taong nauna nang namayapa. Kunwari, ang mga pastor na talagang naglingkod sa Panginoon, namatay na. Pagtunog ng trumpeta, sila po ay muling bubuhayin mula sa libingan. Tandaan po ha, body, soul, and spirit. I-regenerate po ng Panginoon. Papalitan po ang katawang nabubulok ng katawang hindi nabubulok. Nung po ang Panginoon ay bumaba dito, meron po siyang katawang nabubulok. Pero po nung siya ay muling nabuhay, nagkaroon po siya ng katawang hindi nabubulok. Kung paano po nabuhay ang Panginoong Hesus, ganoon din po ang plano niyang gawin sa bawat mananampalataya. Kaya napakaganda ng plano niya sa bawat taong nagtitiwala sa Kanya. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang mga may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos ang tagumpay. Ang huling kalaban na tatangpupuksain ng Panginoong Hesus ay ang kamatayan. Naiintindihan ba natin ang ibig sabihin na wala ng kamatayan? Sa mga oras na ito, meron pa rin kamatayan. Pero pag dumating yung time na sinabject na ng Panginoong Hesus ang lahat sa kanyang authority at binuhay ang mga namayapa at niresurrect ang mga taong nananatili, matitigil na ang kamatayan. No more death. Hindi na natin kailangan ng kabaong. Hindi natin kailangan maglibing. Hindi na natin kailangan magburol because there is no more death. Naiintindihan ba natin yung plano ng Panginoon? Napakaganda ng plano ng Panginoon. It doesn't just end with His resurrection. It is your resurrection as well. It is the plan of the Lord for you, kapatid. Nandito ka kasi gusto niyang marinig ang plano mo niya sa iyo. Amen? Alam niyo po, meron po, sino po dito ang nakagat na o na-sting na ng bubuyog? Na-sting na. Sino po? Meron na po. Na po, mga bubuyog. Kahit yung ano ba yun dyan? Yung putakti. Masakit, di ba, Jenny? Pinutakti ka na, di ba, dyan? Jenny? So, masakit po, no? Pero usually po, ang mga bees, meron pong, ang mga babaeng bees, meron po silang stinger na tinatawag. Na po? Pero ito pong stinger na to, kapag usually hindi naman po talaga sila violent, eh. Ginagamit lang nila to pang-away nila sa isa't isa. Kaya lang, syempre, kapag threatened sila o feeling nila, sila po ay papatayin o kaya, alam mo na po yun, ginugulo sila, pwede po silang mag-sting. Ngayon po, ang sting po na ito, pag ibinaon nila sa mga kapwa nila bee, nabubunot po ito kasi malambot lang naman ang balat ng kapwa bee. Pero kapag ibinaon po nila ito sa balat ng tao, ito po ay naiiwan. Ito po ay naiiwan. So, ang ibig sabihin, ang bee na lumilipad-lipad ay wala na po kamandag. Ay hindi na po siya makakasting. Kagaya nga po ng isang kwento
ng isang mag-ama, ano po. So, nagdadrive po yung isang tatay sa highway. Medyo nakabukas yung kanilang bintana kasi ini-enjoy po nila yung kanilang ride dahil nasa nature po sila. Kaya lang, sa pag-drive nila, may nakapasok po na bee doon sa sasakyan. Po. May nakapasok na bee. So, ang ginawa ng tatay, dahil takot na takot yung tatay, takot na takot yung anak, may mag-ama, takot na takot yung anak, at iniisip ng tatay, baka makagat yung anak, inacrifice niya yung sarili niya at pinindot niya yung bee para yung sting ay ilagay ng bee sa kanya. Ngayon nung nakalagay na yung sting, nandun pa sa kotse yung bubuyog, natatakot pa yung bata, pero anong sabi ng tatay? Anak, hindi ka na kayang saktan yan dahil wala na yan kamandag. Kinuha ko na yan. Parang kamatayan rin po sa plano ng Panginoon na tayo po ay natatakot sa kamatayan, pero ang totoo, walang kapangyarihan ng kamatayan sa iyo, for Jesus Christ has paid it all, completely in full, para sa kaligtasan mo. It has already been paid full. Hallelujah. O death, where is your sting? Nasaan ang kamandag mo? Kamatayan, wala na. Kaya nga madalas sinasabi natin, huwag matatakot sa kamatayan. Dahil sasabihin na ng mga pasyente ko, di ba ako pwedeng mamatay? 89. Ayoko pa. Ay, marami pa akong apo. Marami pa akong gustong makita. Bigo, nasa pre-departure ka na. Ayaw mo pang ibigay. Sabi mo, hindi pa Dok. Sabi mo, ba't ano bang masama? Ang importante lang naman, handa ka. Di ba? So, padadating yung panahon, mga kapatid. Ang hirap i-grasp nito, ang hirap unawain sa mga nasa world, nasa mundo o nasa laman, di po ba? Pero ang totoo po niyan, balang araw, hindi ka na mababatayin. Amen? Hindi na ang katawan mo, hindi na makakaranas ng sakit, sugat, pagkalagas, pagkatanggal, pagkabulog. We will be an eternal being with the Lord. Kung paano binuhay ng Panginoon ang Panginoong Yesus, that is the same way ia-apply niya sa iyo ang ginawa niya sa Panginoong Yesus. Ganon tayo ka-espesyal, for we are the body of Christ. And Jesus Christ is our pattern. At kung ano ang nangyari sa Panginoong Yesus, mangyayari din sa bawat tunay na mananampalataya. Oh, death, where is your sting? Oh, Hades, where is your victory? Ang sabi po in Acts chapter 2 verse 23 to 24, ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi siya maaaring bihagin nito. So, pinalaya ang Panginoon sa kapangyarihan ng kamatayan, at ang lahat ng taong nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa Kanya ay palalayain rin niya sa kapangyarihan ng kamatayan. That is how glorious the plan of the Lord is. Kaya nga po, hindi natin dapat kinakatakutan ng plano ng Panginoon. Kasi ang nakikita lang natin, gusto kong magtapos ang anak ko, gusto kong maging successful ang negosyo ko, gusto kong magkaroon ako ng pamilya. Lahat yan magagandang bagay. Pero sinisigurado ko sa iyo, kapatid, mas maganda ang plano ng Panginoon. Amen? Huwag na lang tayong matatakot sa end times. Huwag tayong matatakot sa mga nangyayari. All of this must come to pass para mangyari ang kalooban ng Panginoon. Ang katotohanan po is we are on a countdown to eternity. Amen? Ang mga anak ng Diyos sa Bride of Christ ay mulat na sa sitwasyon na ito. We are on a countdown to eternity. Whether we like it or not, whether we believe it or not,
we are on a countdown to eternity. Dahil sa mga nangyayari ngayon. Sino po ang mag-aakala na sa mga balita o sa mainstream media, lalabas po na pinagdududahan nila ang isang tao na Antikristo? Meron na ba kayong narinig na balita na ito po si Tucker Carlson, ito po ay taga-CNN dati na umalis. Sikat siya, pero sinasabi niya, mukhang si Trump ang Antikristo. Hindi ko sinasabing si Trump ang Antikristo. Posible po, pero hindi natin alam at hindi na natin dapat yan malalaman. Pero ang point is ito, hindi na po makatotohanan ng mga balita ngayon. Di mo ba? Ano na po ito pong si Donald Trump, nag-post siya ng picture niya sa official account niya na ito yung suot niya, yung nakapula na nagpapagaling. Alam naman natin kung sinong minamak niya at ginagaya po niya, di ba? Ang mga balita po ngayon ay hindi na po biro. Kung ang mga ito nga po ay nakakaramdam na ang dulo ay nandito na, ang mga Kristiyano pa kaya ang hindi makaramdam na nandito na ang dulo, that we are on a countdown to eternity. Ang katotohanan po, the events that are happening, ang mga nangyayari, is actually of religious origin. Na po, sino po ang nakakakilala kay Abraham? Di po ba anong tawag sa kanya? Father Abraham. Ano nga po yung sign na blue? Sign ng Israel o ng Judaism. Yung sa gitna, sign ng Christianity. At yun pong sa dulo, sign ng Muslim. Ano po? Alam niyo po ba na ang tatlo na ito nagmula lamang kay Abraham pero iba-iba ang paniniwala. Pero ito po ang gusto kong ma-realize natin. Alam niyo po ba na ang Israelita ay nag-aantay ng kanilang Mesaya? Ang Muslim ay nag-aantay ng kanilang Mahdi. At ang Kristiyano naman po ay nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen. Nakita niyo po ba ang connection? This war, ang nangyayari sa Middle East, may be a political war right now. Pero darating po ang panahon na ang tunay na reason nito at ang purpose nito is religious. Imagine po ninyo sa isip ng mga Islam, darating ang kanilang Mesaya at tagapagligtas. At ang lahat po ng kumontra sa paniniwala nila ay nasa maling paniniwala o karapat-dapat. Ngayon naman po, ang Israel naman po, yung false Jesus o yung Mesaya ng Israel, ang mga Hudyo ay naniniwala rin na sila rin po ang tama. At inaantay nila ang kanilang Mesaya at naniniwala sila na ang lahat ng hindi kikilala sa kanilang paniniwala ay dapat hindi po ba nakamamangha na iba-iba ng paniniwala pero sumusunod sa isang kwento, sa isang pattern. At ang mga Kristiyano ay alam na merong Antikristong parating na magpapanggap na Panginoong Yesus. Na ganun po kagaling ang Panginoon na napaglakit-lakit po niya ang kwento na ito, pero ang katotohanan, ito po ay ang Antikristo na bababa upang linlangin ang Islam at ang mga Hudyo at ang mga Kristiyanong hindi nakakaalam ng katotohanan. Hallelujah. Pulihin natin ang Panginoon dahil ito po ay pinaalam na sa atin. So kung meron pong darating, kung ngayon pa lamang sa social media o sa mga mainstream media, pinag-uusapan nila ang Antikristo, ano pa nga po kaya ang ibig sabihin nito? Kung andyan na po sinasabi nila, nagpunta sa buwan, nagpunta sa space, ang NASA. Hindi po ba kayo nagtaka? Tingnan po ninyo ang NASA, bago lumabas, bago lumipad, sabihin nila, T-. T-. Ilagay mo kaya yung T sa NASA. Nagtatago lang. Ang NASA, bago yung lumipad, T-. I-add mo yung T. Grabe po, ang panglilin lang. O ang mga tao po na nakarating sa buwan nung si Apollo
Apollo in 11, umamin naman na po sila na hindi po yung totoo. It was just a fake landing. Ngayon po, ang dami na naman pong nakikita mga hindi. Bakit, ang tanong, bakit ba nila ito kailangan gawin? Bakit ba nila kailangan pag lumalaki tayo na pumunta sila doon? It is for that great deception. Dahil dinidisclose na nga po nila na may aliens po. Meron po tayong aliens na kasama. Alam niyo po, ang deception na ito na mangyayari sa mundo ay sobrang kapal. Maging ang mga Kristiyano, malilim lang. Mga kapatid, ulitin ko, ang panglulokong mangyayari sa mundo ay sobrang kapal. Kahit ang mga Kristiyano ay malilim lang. Kung hindi natin inaaral at inihahanda ang ating spiritual sa mga bagay na darating. Hindi mo po ba napapansin? Sobrang confused na ng tao. Ang mundo ang gulo-gulo. Ano bang paniniwalaan mo? Ano bang iintindihin mo? Gasolina, pagkain, flight, trabaho, hanap buhay, pag-aaral. Hindi mo na alam. It is by design to confuse us. Hallelujah. Kino-confuse lamang po tayo. Let us not remove our focus on Jesus. Jesus has a plan for us. At bago dumating ang mga bagay na to sa sansinukob, sinisigurado ng Panginoon, ililigtas ka muna. Kaya wala kang dapat katakutan. Ang kailangan mo, saliksikin at hanapin ang Panginoong Diyos na kaya kang iligtas sa lahat ng nakaamba na to. Dahil kapag ang napupulok ay napalitan ng hindi nabubulok at ang namamatay ay napalitan ng hindi mamamatay, makakasama na natin ang Panginoon for eternity. The countdown is done and we will be with the Lord forever. Sa gitna ng kaguluhan na ito, hindi ka ba nagtataka bakit nakakapagsimba ka pa rin? Nakakapaghanap buhay ka pa rin? Nakakapagtrabaho, nakakapag-aral ka pa rin? Dahil nandito pa rin ang banal na Espiritu. In 2 Thessalonians, do you not remember that while I was still with you, I was telling you these things, and you know what restrains him now, so that we will be revealed in his time. He will be revealed in his time, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is removed. Unawain natin. What restrains? Ano po ba ang ibig sabihin ng restrain? Ang restrain po ay ang pagpigil. Na po? Restraining is stopping o pagpigil. That is the work of the restrainer. Ay po, tingnan natin ha. So that he will be revealed in his time. Only he who now restrains will do so until he is removed. Mga kapatid, meron po tayong kapayapaan sa mundong ito kahit na nandito na ang Antikristo at gumagawa na siya dahil po sa restrainer. Alam niyo po ang ginagawa ng restrainer? Sinisigurado niya po na may kaayusan pa rin para po makapamuhay ng maayos ang mga anak ng Diyos. Amen? Sinisigurado po niya na hindi magwawala ng lubusan at tuluyan ng demonyo upang tayo po'y mapinsala at mapuksa habang nandirito pa po tayo. That is the goal of the restrainer, to restrain the devil, to restrain the Antichrist, to hold him, to stop him, to tell him, not yet, not your time. Huwag ka munang magwala. Nandirito pa ang banal na Espiritu. Nandirito pa ang Diyos. Kanino nananahan ang banal na Espiritu? Sa puso ng bawat nananahan. Kaya nga po, sabi in Ephesians 1:13-14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak
ng pagkahirang sa inyo. So there is a promise, there is a seal of the Holy Spirit bilang tanda. Kagaya ng sinabi natin kanina, the Spirit testifies that you are the child of God. So hindi mo na kailangan sabihin sa Panginoon, anak ako ng Diyos, dahil alam niya by the Holy Spirit na namumuhay at nananahan sa bawat Kristiyano. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ng kanyang kaluwalhatian. The Spirit is the seal or the guarantee of our salvation. Siya ang magpapatunay sa Ama na ikaw ay anak ng Diyos at namumuhay ng ayon sa kautusan ni Jesus. It is the Holy Spirit of promise. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayong naalis na ang talukbong nagniningning ang ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen. Yan po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan po ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya. Itatransform tayo mula sa isang katawang namamatay sa hindi namamatay, sa isang katawang warang karangalan, sa isang katawang may kaluwalhatian, higit sa lahat, sa isang katawang kalarawan niya. Kalarawan niya. Can you imagine that? Ma-imagine po ba ninyo na hindi talaga ito ang destiny mo, bro? Hindi ito. Glorious ang destiny na inihanda ng Panginoon sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. And this is the power of the Holy Spirit to transform lives. Ang pagkabuhay, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi natatapos sa muli niyang pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay magdudulot ng muling pagkabuhay nating lahat. His resurrection is our resurrection. His resurrection is your resurrection. Ang kinin mo, kapatid, ang resurrection na ito. Ang sabi po in 1 John 23, mga minamahal, mga anak ng Diyos, ngayon, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Yan naman po ang katotohanan, di ba? Hindi pa natin fully na-understand o nauunawaan ang plano ng Panginoon sa ngayon. Sa ngayon. Pero, ngunit alam natin na sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Mga kapatid, wala pa pong nakakita sa Panginoong Jesus. Pero sa araw ng kanyang pagbabalik, makikita ng bawat isa kung sino talaga ang Panginoong Jesus. Tandaan natin, we are body, we are soul, and we are spirit. At ang mga bagay na ito ay hindi kayang itago sa Panginoon. Sa pagdating ng araw na yon, hindi mo kailangan magsalita, hindi mo kailangan ng abogado, hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang banal na Espiritu ang magpapatunay na anak ka ng Diyos. Ang katanungan ngayong umaga na ito, nasa iyo nga ba ang banal na Espiritu? Maaaring sabihin natin nag-church tayo, nagsimba tayo, nagbigay tayo, pero nasa atin nga ba ang banal na Espiritu? Nakikita ba sa buhay natin ang bunga ng banal na Espiritu? Pagmamahal, pagtitiis, pagpapatawad,
kaligayahan, kapayapaan. Nakikita ba kapatid? May tanong ang Panginoon. Maaari tayong nakalista sa Bride of Christ bilang miyembro. Pero maaaring hindi tayo nakalista sa libro ng buhay dahil naliling lang tayo at dinadaya natin ang ating sarili. Meron ka bang pagmamahal? Meron ka bang nararanasang pagmamahal at malasakit? O masasabi mo ba na sumusunod ka sa lahat ng kalooban ng Panginoong Diyos at Panginoong Yesus sa buhay mo? God cannot be mocked. At sa pagdating ng araw na iyon, ang makararanas lamang ng resurrection ay ang mga taong may marka, selyo at tatak ng banal na Espiritu. Do we have it in our lives? Taglay ba natin ang tatak ng banal na Espiritu na nagbigay ng buhay sa Panginoong Yesus sa sinapupunan ng kanyang ina? Taglay ba natin ang banal na Espiritu na mula sa libingan binuhay ang Panginoong Yesus at pinaakyat mula sa kaluwalhatian? Taglay ba natin ang banal na Espiritu na nagtuturo sa bawat galaw at gawa ng mga Kristiyano? Taglay ba natin ang banal na Espiritu na tanging kakailanganin ng Panginoon upang balang araw ay buhayin tayo? Kung hindi tayo sigurado o kung tayo ay naguguluhan, God is merciful and He has always good news for us. Dahil tayo ay nasa grace ng Panginoon, we can still surrender our lives and correct everything in our lives upang makamtan ng selyo na ito at makamtan lahat ng pangako ng Panginoon. Inaanyayahan ko po kayong tumayo habang iniimbitahan natin ang banal na Espiritu ngayong umaga. Maaaring tayo lamang po ang nandirito, but this is definitely the Lord's plan. Kung may mga bagay sa buhay natin na alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, we cannot say that the Holy Spirit lives within us, and that's the truth. Kung tayo ay nabubuhay na may mga bagay sa ating buhay na hindi nais ng Panginoon na ginagawa natin, the truth is, the Holy Spirit cannot live within us. The Spirit of the living God will testify that we are the children of the Lord. Mga kapatid, let us invite the Holy Spirit